umaga po sa ating lahat. Open with me your Bible, ating Biblia, dito po sa libro ni Lucas. Sa libro ni Lucas, chapter 10. Lucas chapter 10, verse 27. Lucas chapter 10, 27. Yung walang Bible, pakibigay po sa kanila yung Bible, bigyan nyo sila. Pakishare sa kanila yung walang Bible. Upang makita po nila ang ating verse. Sa Lucas chapter 10, 27, sabay natin pong basahin sa Lucas 10, Lucas 10:27. At ang sabi po ng Biblia sa verse 27, sabay tayong basahin, Go! And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. O God Almighty, agyaman kami. Salamat po Panginoon sa iyong salita na aming pong nabasa. Salamat po Diyos sa special number at ang buhay na ginagamit po sila o Diyos sa magitan ng pag-aawit na mayroon pong minsan na gusto mo iparating sa mga hearers na unawaan po nila ang kahulugan ng pag-aawit na higit sa lahat ikaw may taas at makita ng mga hearers o Diyos. Dalayan ko Panginoon na kasangkapan mo ako Panginoon upang magamit po ang aking buhay para sa gospel. I pray, Father, na ikaw ang makita sa minsan. Dalayan ko po ang iyong presensya at gapos siyang kaaway huwag pumilo sa mga hearers. I pray, O great Father, na bendisyonan niyo po ang lahat nandito ngayon naman. Patagin pa ngayong panampalataya, pagkaroon ng nagalatan ng patuloy maglingkod. Ikaw lagi po rin sa lahat ng panahon. Salamat sa biyaya. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsiyo po. Dito po sa ating Bible, sa 27 po, and he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Makinig po, ladies and gentlemen. Ito pong verse 27 ng Lucas chapter 10. Ang pagmamahal po na binanggit dito ay buong puso. Hindi lang po buong puso, kundi lahat na including the soul. At lahat po ng ating lakas. Mayroong first na lakas, pangalawa, pangatlo. Ang huling lakas, sabi dito. Panghuling lakas. Yung huling lakas, ang tinutumbok po dito. Kung paano mahalin ang yung mga mahal natin sa buhay, ay mas higit yung Diyos na lumikha sa atin. Kaya sa ating pong mananampalataya na nakikinig po sa ibang bansa, I challenge you. Ang pagmamahal ay hindi po from the mind. It should be from the heart. Kung ang mga kaibigan na natin nasa ibang bansa, o mahal natin sa ibang bansa, o yung mga nangangarap pa ng maikasal at ang kanyang babaeng mahal na nasa ibang bansa o ang lalaki nasa ibang bansa, ang kanilang pagmamahal mula sa puso ay hindi iniiwanan ko yung tutukoy na communication. Merong communication sa magitang cellphone. Kung mahal mo sila, mas higit mahalin mo ng Diyos, huwag mo namang kalimutan yung personal communication, laging puntakin ng Diyos higit sa lahat. Hello? Are you with me? Amen. Higit sa lahat, puntakin ng Diyos. Dahil ay ang pinakamataas na pagmamahal ng isang mananampalataya na walang katulad sa lupa ay ang pagmamahal, address, o patungkol sa lumikha sa atin. Mas higit na mahalin natin kaysa sa mahal natin sa buhay sa lupa. Kung mahal mo ang magulang mo, mas higit sila kaysa sa Diyos. Tanong, ano ang may bigay ng magulang na hindi kaya magbigay ng Diyos? Ang magulang may hangganan, ang asawa may hangganan, ang kaibigan may hangganan.
Lahat mayroon sa lupa may hanggan, pero ang Diyos. Namatay ang lahat, buhay pa rin ang Diyos. Wala nang lahat, buhay pa rin ang lumikha sa atin. Kaya inuutusan po tayo na tayo po ay magmahal iyong pong buong puso sa Diyos na lumikha sa atin at ang lumikha ang lahat na higit sa lahat. Kaya nakakahiya kung ang Kristiyano imbitahan mo sa church at sasabihin, mayroon akong pasok. Busy ako, pastor. Siguro si President Duterte, imbitahan ka sa Malacanang. May pasok pa siguro. Ay, nakakahiya kay President Duterte. Hindi ba gano'n, kapatid? Ako po ay nagagalak na ako ay imbitado sa Malacanang na makipag-usap sa mahal na Presidente. Ang Presidente, 6 years term lamang. Tandaan niya. 6 years term, o 12 years term, o 20 years term. Nag-i-invite sa atin, President of the Republic. Masaya ka. The President wants you to meet him. Siyempre masaya ka kasi Presidente na yun eh. Baka sakaling magkaroon ng trabaho ganyan. Di ba gano'n? Pero yung katagpo natin sa church, kahit saan ka naman. Pero ang ibig sabihin ng Bible, yung huwag yung kakalimutan ang pagtitipon, the assembly. Huwag yung kakalimutan po yun. Every first Sunday of the month. Every first Sunday of the week, I should say. Huwag kakalimutan. Pero sa atin kung minsan, kung paano ang tao makipag-meet tayo, mas masaya tayo sa nakikita. Kaysa yung hindi nakikita na invincible God. Remember one thing. Ang mayroon sa lupa, may hangganan ng lahat. The invincible God. There is no end. Bakit? Ang kanyang edad hindi natataas. Ang kanyang edad, walang hanggang ang kanyang panahon. Hindi katulad sa mayroon sa lupa, bata pa lang, tumatanda, ganyan. Nasa STDs ko. Kaya, I challenge you in verse, the title of this message, thirst for revival. If we pray the price. Thirst for revival. Paano ka magkakaroon ng thirst? Thirst. Yung pong nauuhaw. Kung ikaw ay nauuhaw sa tubig, mayroon tayong nature na tayo mauuhaw sa tubig. At ganoon din po sa pagkagutok sa pagkain kasi nasa nature natin yun. Pero ang problema sa mananampalataya, anak na ng Diyos, tinubos ni Kristo by the precious blood at the cross of Calvary, na tayo po ay tinubos sa magitan ng kaawaan ng Diyos Ama, na ipinagkaloob sa mga tao, sa magitan ng anak, nagkaroon ng kaligtasan. Makakalimutan po tayo magkaroon ng thirst. Ano yung thirst? Mauuhaw sa salita ng Diyos. Mas higit pa sa atin yung mga bagay mayroon sa lupa kaysa yung magkaroon ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Di ba pinag-aralan natin sa Salmistang David na ang salita ng Diyos, yun po ay liwanag o ilaw ng ating paa at liwanag sa ating mga landas. Ito po yung salita ng Diyos. Spiritually concerned na tayo po ay mahal ng Diyos physically at spiritually. Yung spiritual na kalagayan, siya ang nagtuturo kung ano ang dapat natin gawin sa paghakbang ng ating paa, sa paglakad purihin ng Diyos. O sa spiritual po yun. At siya rin po ang liwanag. May lawan lahat ng ating landas patungo sa larangan ng paglilingkod. Sa physical naman, pag tayo magkaroon ng ilaw, noong panahon ng martial law, bago ka lumabas sa bahay mo, kailangan mayroon kang ilaw. Yung pong bote na mayroong gas. Ang paglagay mo ng ilaw, paganyan. Hindi paganyan. Paganyan para makita ka. Pag ikaw ay may ilaw pataas, hindi ka babaril ng military kasi we are under martial law. Military rule. Nabuti pa ng military rule, pinapakinggan na eh. Kaysa yung lumikha na may hawak ng military rule. Tingnan nyo ba? Pag lumabas ka walang ilaw, babarilin ka ng mga military. Kasi ito po ay order from the Malacanang, from the Prime Minister. Bilang the head, the chief of staff. Kasi po yung lumalakad sa kahit saan na walang ilaw, yun po ay outlaw, kalaban ng gobyerno. Kaya,
In-order na mayroon tayong ilaw. Ang kaganda ng may ilaw, makita mo ang daan. Meron bang lumalakad makita mong daan? Mayroon pa sa telescope. Yung telescope, yung ginagamit pang gabi. Inusok ko naman yun, bigyan natin. Pero magkaiba pa rin yung ilaw na liwanag. O, ilawan mo sa sarili mo, ganyan. Makita mo yung daan. Makita mo yung may butas. Ang daan, wala. Kampanti kang lumakad. Physical na ilaw yan. Di mas dilit ang salita ng Diyos. Kung ang ilaw ng Diyos ay espiritu lang kanyang salita, pwede garantisado sa atin na hindi tayo mawawala sa ating pupuntahan. Bakit? Siya ang liwanag. Siya ang ilaw sa ating mga landas. Sa ating paa, siya ang nag-iilaw. Upang tayo po sa larangan ng paglingkod, hindi tayo matitiso. Iwan ko sa atin. Alam niyo, sa larangan ng kumuha ng abogasya, hindi po magsalita ang abogado kung hindi naayon sa batas. Kung sumagot ka sa scope, hindi pwede koro-koro according to my opinion. Hindi po. According to case number, and really versus the commission election, the Supreme Court decided kung nandiyan. Mayroong basihan. Hindi mo pwedeng magsalita ka na walang basihan. Ang salita ng Diyos, maliwanag sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ka pwedeng magsalita without the Bible. The Bible recently says that we are obliged to love the Lord with all thine heart and with all thy soul. Di yung pagmamahal, wala kong katumbas sa lupa. Kung mahal mo ang asawa mo, mahal mo yung mahal mo sa buhay, more than God. The Bible says, mangmang ka. Bakit? Mamahalin mo yung may hanggaran, mamahalin mo yung hindi mo pwedeng takutan ang Diyos. Ang Diyos na invincible God, walang hanggang buhay. Kaya itapat mong pagmamodal, mamahalin mo mayroon sa lupa kaysa yung lumikha ang lahat dito mayroon sa lupa. Kaya masabi ng Bible, the greatest love na pinagkaloob sa atin ay the only begotten Son. Hindi natin kayang pantayin yun, mga kapatid. The greatest love. Pero ikaw, inopera ka na ng 1,000 sa Sunday, napunta ka, bumalik ka ng 1,000, 5,000. Tatumbas ang paglilingkod. Iwan ko sa inyo. Alam niyo, mas maganda yung blessing mula sa Diyos. Ang unang puntos. 27. Letter B. Thou shalt love the Lord thy God. Unang puntos. Only the revived can love the Lord. Only the revived Christian Lord. Only the revived can love the Lord. Kasi may mga backslider. Yung revived, yung mga active, yung mga mainit sa larangan ng paglilingkod. Paano ka maging mainit sa larangan ng paglilingkod kung ikaw hindi marunong makinig? Kung sa military, hindi ka pwedeng mainit sa digmaan, sa kabundukan, hanggat hindi ka muna makinig sa instruction. Maraming mamamatay sa training ground ng army o sa mga pulisan. Kung hindi mo na sila matrain sa pandigma, pupunta ka sa kagubatan, disobedient soldier ka, mamamatay ka. Ang sundalo ni Kristo, pag sila mo hindi nakikinig, nasa backsliding status po sila. Sila po ay casualty, manlalamig, hindi pwedeng mandirigma yan. Ang mandirigma, yung mga active, you cannot praise God without first revive yourself. Magkaroon mo na ng revival. Kaya nga, only the revived can love God. Yung backslider kami, natasigarilyo na, ag-arak. Backslider yan. You cannot serve two masters. Mahalin mo ang harak. Maglikod ka, hindi mo pwede. Magsigarilyo ka, ang paglikod, hindi pwede. Ano din pala ni Bible? Dahil tabagiyo templo, di ba lang na Espiritu Santo? Huwag mo harak-rakin dahil taga templo. Kung naman din dyan, 1 Corinthians 6:19. Ano ayaan mo yung tibagiyo at templo, di ba lang na Espiritu Santo? Na pag-aari ng Diyos, huwag mong sirain. Nagliwanag po yan sa salita ng Diyos. Saan sisirain mo? Hello? Amen. Sa 20. Dahil kayo po'y binayaran ng banal na buhay. Sa 21.
defile na. Huwag mong sirain yung templo na kinubos ni Kristo. Dahil ang Diyos sisirain na gigibayin na rin yung sisira sa templong tinayo ni Kristo. Don't ever allow yourself to be destroyed by yung mga bisyo. Ha? Wala sa church, uminom na. Nakita ka ang Panginoong kapatid. Wala ka sa church, nagmumura ka. Hindi ko pwede yan. Ha? Gusto mong walang mawalita sa'yo, punta ka sa ibang church. May malaking church yan, hindi nakikialam sa bisyo mo. Sa anak mo, babaero ka. Punta ka doon. Walang nakikialam sa'yo. So, kung sa pari ang usapan, dalawang subject lang ako, maging pari na ako. Kung pari lang, maging priest. Kapag nakatuli ko, palakan. Hindi yung requirement ko yung ba? Overqualified ba ako kaysa sa pari ako? Pag sabi pastor, hindi yan ang issue ko kapatid. Ha? If you want to talk to me, tungkol dyan, pwede ko. Magpipag-usap sa akin. Ha? Kaya nga, itong tinutukoy ng banal na kasulatan, only the revived can love God. Yung mga backslider, just because of sin, sila po ay patras, hindi po forward sa paglilingkod mga kapatid. Kaya ngayon, lagi ko sinasabi, the greatest courage here on earth is to bear defeat without a losing heart. Sabi ko lang beses yan. The greatest test of courage here on earth is to bear defeat without a losing heart. Natalo ka physically, pero ang puso mo hindi natalo. The greatest test of courage yan. Tinisting ka physically, pero nakuha ang katawan, pero ang heart hindi nakuha. Ganun po ang paglilingkod mga kapatid. Kung ang word nakuha ang katawan, huwag mo ibigay ang puso mo, pananampalataya meron ka. Ang Diyos ang nagdaling pananampalataya. Sabi ng Bible, manampalataya ka, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka, ang pangako ng Diyos hindi nawawala. Pinangako ka na eternal life. Pinangako ka na maging anak ng Diyos. Nasa Bible po yan. Paano mo ma-assure, pastor, na ikaw ay ligtas? 1 John chapter 5, verse 13, 12-13. Binigay ko sa inyo ang eternal life. Dahil tinanggap niyo na, daw libigan sa naglawag mo dyan. Noong ko nang mag-araming kapiti na siya, gagawa ka ng mabuti para maligtas. Kaya lang, hindi ka makagawa ng mabuti. Yung 10 commandments, hindi mo masunod. Gagawa ka lang. Present tense po yun. I should work my salvation. Ibig sabihin, gumagawa ka. Paano kung nauna ang kamatayan? Hindi nga. Ang kamatayan po, hindi appointed sa tao, kundi appointed by God. Ang kamatayan po, kahit anong oras, pwede tayo pumatay, kahit anong panahon. Bumabagyo man, tag-araw man, masaya ka man, naliligo ka man, lumalakad ka, pwede dumating ang heart attack, pwede dumating ang accident, pwede dumating po ang kamatayan sa atin. Walang nakakalam maliban sa Diyos. Paano kung dumating ang kamatayan bago yung paggawa ng mabuti? Impyerno ka pa rin. For all of sin. Lahat po, nagkasala, ang kabayaran, kamatayan sa apoy ng impyerno. Nasaan sa Bible yun? 6:23 ng Roma. Nasaan ang impyerno? Nasa Revelation 21 verse 8. Cast to the lake of fire. Tormented day and night. Naglawag na dyan. Kaya paano natin paliwanag po yan? Kahit sa Tagalogin mo maliwanag sinasabi ang paano may bubulig ang kaluluwa ng kasala. Saan? Sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Doon maghirap araw gabi, walang katapusan. Ha? Gusto mo yung professor? Ay, po siya. Uminom ka ng alak, kundila. Nigarilyo ka, kundila. Nigarilyo kayo, huwag dito, doon sa lang sa labas. Takay doon. May church na gano'n. Yan ang gusto niya. Pero dito sa Bible ng Christian Baptist Church, hindi ko pwede yan. We need to love God more than parents and everything. Kung anong mayroong mahal mo sa lupa, higit ang Diyos. Bakit? Bakit? Ang Diyos hindi mamamatay. Ang Diyos mapagmahal. Ang lahat mayroon sa lupa mawawala. Mahalin mo yung hindi namamatay. Yan ang tungkol sa akin. Pangalawang puntos. Only the revived rejoices in the message. Yun lamang po mga active na mananampalataya nagkaroon sa kanila yung rejoice sa minsay ng banal na kasulatan. Kailanman ang backslider, hindi po nagre-rejoice sa kanyang heart, kundi punong-puno ng backbiting. Bakit? For correction.
Bakit? Ang kanyang laman ng mind, hatred. Ano pa? Ang laman ng mind. Walang pagmamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, malinaw po ang sabi ng Bible. Ha? Yung mga revive, yung mga mature spiritual, ibig sabihin, rejoices, magkaroon ng kagalakan sa mensahe mula sa banal na kasulatan. Ako'y nagsasalita sa inyo, hindi po mula sa akin. Pag mula sa akin, ako'y makasalanan. Walang mabuting mula sa akin. Ako lamang ay steward, ako lamang po ay ginagamit ng Diyos para sabihin sa inyo. Alam niyo, nung nasa secular ako, ayaw ko magtungtong basta na tao, ayaw ko mag-usap ganyan. Wala akong kwenta-kwenta eh. Anong makukuha, walang ganyan. Gusto ko yung kunting satsat lang, may pera. Yung mga may pera, mayaman. Pero kung yung walang kwenta, walang pera, may nabago ng buhay ko. Salamat sa Diyos, ako'y binago. Kaya kinalimutan ko, sa likod ko lahat. Kaya umiiyak na lang ako, may matigas na ulo ng Kristiyana, hindi nang pipilit. Hindi pwede sumunto, hindi rin pwede tumadya, hindi pwede magmura, hindi pwede panggalinan. Ay, no, kasi ka, bakit ganyan ka, bakit ganito? Oh! Ay, hindi gano'n, pwede. Kaya yakapin mo makasalanan. Ipag-pray mo, pakainin mo, patulungin mo pa. Ang hirap buhay Kristiyano, mga kapatid, pero yun ang buhay natin. Hindi pwede mag-igante. Ha? Kung ikaw pinangarap kang patayin, mamahalin mo ang kaaway, sabi ng Bible, upang magkaroon ka ng reward sa langit. Kaya ang mga anak ng Diyos, pag-iyak na lang, pagluha sa Diyos. Kaya nga, kaya may manalangin sa pag-iyak, idahin natin sa Diyos ang problema natin. God will solve the problem if only we trust Him wholly in our heart. Kung tama ang Bible, mali tayo. Kung tama tayo, mali ang Bible. Yan ang po mga kapatid. We need to pray every day. Ha? Kaya nga, sinasabi ko mga kapatid, ang pagmamahal sa lupa ay more than pagmamahal natin sa Diyos. Kung sa lupa ay 10, 100% sa Diyos. Amen? Amen. Sure, yung may asawa na, subukan sila na magkaroon ng sweetheart, magkaroon yung may mga asawa na, pero yung mga wala pang experience, ay wala pa. Hindi po nila na-experience yung paano para magmahal ng masarap sa buhay nito. Pero yung may asawa na, naranasan po nila yung buhay magmahal. Kasi nagkaroon na sila ng anak. Pero yung wala pa, wala, mag-experience pa lang yan. Kaya, members, only the revived rejoices in the message for the lost. Dito po sa letter C, sa Lucas chapter 10, 27. Ang sabi mo ng Bible, and with all thy strength and with all thy mind. Strength. Ibig sabihin, lahat ng iyong lakas, panghuling lakas. At panghuling mind. Yung lakas ng iyong mind, kaisipan, ang panghuling lakas niya, yun po ibubuhos mo sa Diyos pag mapagmamahal. Mayroon bang makagawa nun? Wala. Bakit? Wala nga makasunod. 10 buto sinasabi ng Bible. For all have sinned. Lahat po nagkasama. Only the revived Christians stirs others. Yung pong stirs po, yung pong nakaka-encourage, nagbibigay po ng init sa kapwa na magpatuloy mag-ikot. Kung sana sa sundalong sugatan, nakapagbibigay ka po ng encouragement, magpatuloy ka kaibigan, magpatuloy ka kapatid. Kasi ang ating daan, papunta po sa finishing line, ay approaching malapit na tayo. Kaya mga sundalo nga marami akong nakusap ng sundalo. Lumalakad pa lang, papunta sa kabungungan ganyan. Boom! Ay naapakan pala na bumba. Yung kapatid ko na mula sa army, nasa 5 years ako sa infantry. Infantry, ibig sabihin, nasa kabundukan. May naapakan na yung pong parang lano. Yung tali ng pahabang ba ganyan. Hanggang doon. Yung ba sa baba. Naapakan niya. Doon! Shotgun po ang umakat dito. Natamaan siya dito. Sabay ito. Ito.
hilira. Pero sa panalangin, buhay pa naman. Siya ngayon ang vice mayor dito sa Paraceles. Ito yung pray natin. Nung may sumabog, nung siya po yung namuna sa operation po, kasi marami pong magtingin ba pag-operation. Sino kayang mawawala sa atin? Kung 15 kayo na sundalo, magtingin na kayo, sino kayang mawawala sa atin? Lahat ng operation may 5 bawas. Kung 10 kayo, may 5 na maiwan. Sino sa atin kaya mawawala? Ganyan. Bahay porque binata yung kapatid ko, pumunta, nauna po sa paglakad, sa kabundukan. Sa paglakad niya, naiwasan niya napakan po yung gunman. Napakan yung sa huli. Kasi ang paglakad nila, mga hanggang doon, hanggang sa bakaw, ang pagitan. Hindi pong sulod-sulod hanggang dito. Matay kayo lahat, kung may napakan siya, sabog, damay ka. May dapat hanggang dito, hanggang sa patit. Ang distansya, paglakad niya. Mayroon kayong radyo man. Napakan yung huli, yung bang, sumabog. Yung paas, tumaas. Bumagsak. Ganun ang operation. Kaya natural sa sundalo, mayroong mawala. Natural sa sundalo, may mamamay. Sa Kristiyanong pamumuhay, natural sa atin, ng Kristiyano naglingkod sa Diyos, na mayroong magbabackslide, mayroong pong maiwan, mayroong pong nanguna sa finish line. Pero wala sanang kung kakaliwa, pumunta sa Iglesia ni Manalo. Nakakaya ka, pumunta sa Iglesia ni Manalo. Ikaw ay pumunta ka saan? Sa Batista. Iliwanag ko sa Bible, kapatid. The Bible says, pag ikaw ay soldiers of Christ, ano man po ang mawawala? Let's continue, sir. Kaya nga lagi pinapangalan sa pulpitong ito, we are not developing the follower of men, but follower of Christ. Kung mawala ako, may magpatuloy. Tuloy ang paglilingkod, kasi lahat naman tayo mawawala eh. Unaan lang sino mawawala. Pero ang kawawa, pag nauna ako, ikaw hindi baligtas. Alam mo, ligtas na ako. Yung pala, wala pa na si Jesus Christ sa yung puso mo. Kundi yung Jesus Christ meron sa mind. Dahil wala kang care sa salita ng Diyos. Wala kang care sa nawawala sa liwanag. Wala kang care na magpatuloy ang gawain. Ha? Ang mapuri sa Diyos sa ating buhay, kung ikaw ay naging active, kung ikaw ay mature spiritually, you can praise the Lord. Paano kung backsliding ka? You cannot praise the Lord kung backsliding ka. Backsliding, ibig sabihin, cool sa pananampalataya, lumakad ka, backward. Tingnan nyo, kung backward ka lumakad, ganyan, 2019, umakbang ka ng isa. Finishing line doon. 2020, nag-backslide ka. Bumalik ka sa dati. 2021, lumakad ka ng dalawa. 2020, nag-back out ka ng dalawa. Bumalik ka sa dati. Ang pananampalataya na natili sa'yo, hindi ka nag-grow spiritually, nanatiling grade 1 ka. Palimpas na ang tao, grade 1 ka pa rin, kahit first honor ka sa grade 1, kung ang edad mo ay 50 lang. Ganun sana sa spiritual ng buhay natin, mga kapatid. Dapat tayo magbago. Baguhin naman natin ang ating buhay sa magitan ni Kristo na siya po ang pasimuno sa ating buhay. Mas higit magtiwala tayo kay Kristo kasi alam niya ang ginagawa niya sa buhay na kanyang tinubos. Kung kailan man gamitin ang buhay na ito na ikaw ang director, dapat ang director ay ang Diyos sa magitan ng gatasan. Nasasayangan ako sa buhay ng mga young people. Ang mga young people, maraming matitigas ang ulo, mga young people. Bakit ang mga young people, ang alam nila kasi ang young people, itong mga new people are the young people. Tama, pakitas ng mga kamay ng mga young people dito. Young people. Oh, yan. Okay, thank you. Ito. Ang young people, na-addict sila yung diba ganun? Ano yun? Iwan ko. Saluhin nyo kay Brother Samuel. Yan. Na-addict sila ng ganyan. Hindi natin alam ano yung mayroon dyan sa... Maganda sana kung sila po ay alam nila ang kanilang ginagawa, may limit ang cellphone o disiplinahin sila. Maganda kung gano'n. Ay hindi. Ang masigit nilang alam, yung cellphone.
Pag tanungin mo ang Bible, wala. Pag sa cellphone, marunong. Meron bang Koreano sa cellphone? Yan. Tanong natin si Rhea. Kaya sinungaling. May Koreano doon, nakikita ko sa'yo, sa si Bless. Ay, walang exception yan. Kaya pinapanggalitan ko si Bless. Yung Koreano na yan, walang kwenta-kwenta ng Koreano yan, nanonood ka ng Koreano. Lasa ka ng Bible mo. Magkakaroon ng evolution sa bahay. Kaya sinasabi ko sa inyo, young people, bakit kasi marunong kayo mag-disobey? Sino ang nagtulak sa inyo maging disobedient child kayo? Ang gaganda naman ninyo. Wala nang sinasabi ng Bible, may pangit ko na. Magaganda ang mga anak ng Diyos. Sinasayang ng buhay niyo. Ha? Hindi mo niya. Gaganda niya. Pagkain niya nakalimutan. Yung baboy na alaga o ano kaya hindi pinapakain. Yung bata nandun. Ungat! Sabi yung bata doon, hey, ganyan pa rin. Hoy, yung anak niya, yung bata! Ay, ganyan pa rin. Kaya ang limigyan, kumpiskahin ng mga cellphone, Lunes hanggang Biyernes. Pagbigyan niyo po ng half day, Sabado, ang cellphone sa kanila. Sa half day ng Sabado, night, Bible naman ang basahin. Amen, young people? Amen. Walang mag-ibig sa young people. Young people? Amen. Amen? Amen. Ewan ko, mga ito eh. Ewan ko lang. Yung si, hindi narinig mo sinabi ko? Yan, tayo. Ang cellphone, maganda ang cellphone. Wala akong sinasabi ng Bible na hindi magandang cellphone. Ang sinasabi lang ng Bible, huwag naman mas higit yung mamahalin yung mga bagay nito. Kaysa sa akin, ang ating salita na nandito sa banal na kasulatan, mas higit yung minamahal yung mga bagay. Hindi yung pahinapkusan ng aking salita. Hindi mo binasa kahit isa. Upang, amen, sinasabi pa ng Bible nito, amen. Wala eh. Meron ng ganyan. Amen, sabi ng hindi mo na cellphone ka. Ako, ang anak ko nagbabasa ng Bible, amen. Yung pala, yung Bible na hindi cellphone, amen. Ay, ilan yung mga anak yung one. Sahab. Katalino rin mga young people ngayon. Basa ka ng Bible, opo. Okay, no. Kumanta ng Bible eh. Ganyan ako. Meron niya. Then dito yung Bible niya, ng ganyan. Si Bless, nahuli ko yan. Nakakumot ako. Kumot ka ng Bless, opo. Hindi pala bakit may ilaw sa ng kumot niya. Bless, hindi naman humigib mo. Pero may ilaw. Hoy! Parang yan ang tutulog. Yung cellphone. Nakasimahan ko kinuha. Sino mo lagi mo ng cellphone? Di ba kakapon kasi tinang mo yung hindi ka parang mag-check doon sa cellphone niya. Nagpa-practice na ako ngayon. Nung practice ng oras, isang oras na, yung mga cellphone ko. Ilago ko na agad kasi cellphone, hindi mo mapalay ng oras. Kaya ganyan, hindi lang gusto mong tuklasin niya, hindi ganyan ka. Aba, maganda ito na magsisilpon. Mamaya-maya, mayroon ko pa yung mga ito. May trabaho pala. Ay, magkaroon naman tayo disiplina mga kapatid. Discipline. Maganda sana kung may, masabi ko kayo Bless, meron bang may tutulong ang cellphone? Meron. Meron bang hanap buhay dyan? Wala. Kahit piso? Wala. Wala pala eh. Kung di na kailangan ng pera, palo. Di ba? Ganyan. Ay, sabi ko, ano ko pwede pa na magkaroon ng pera dyan. Maganda sana kung magsusuwiling sila. Okay, even dati mayroon akong ganyan. O basta mayroon akong nasulit na maganda sa si Mario na kaibigan ko na nawin ko sa Panginoon na siya pinadalo sa Sunday. Amen! Ay hindi, makikita kami sa Jollibee at iligawan niyo pala ako. Di ba ganyan, Sister Hazel? Buhay talaga ako. Yung ugali natin mga young people, sumasakit ng ulo ko. Kasi, yan ang hamon ko sa inyong mga tatay. Maging faithful kayo para mayroon akong kasama na lang sa mga young people. Mga tatay naman, ang problema sa tatay naman, iba namang nag-abalahan. Kung sakit bis na makakatuloy yung tatay, problema ko sa tatay ko. Tatay naman. Kung pala, ano ng pastor? Pwede lang ganyan.
Ha? Meron mga umiinom dyan eh. Nakalagay sa bote. Akala natin tubig. Yung pala alak. Marunong din mga tatay. Bo, akala mo tubig yung nakalagay dyan. Pero mahalata mo yung saan. Tubig yung nakuha. Ay may suspect ka agad yung nakalagay sa parang tubig na inuman ay hindi tubig yun. Bakit? Yung mga mata yung nasa paligid ng bote na yun eh. Yung mata, kurak-kurak ang marana. Ganda-ganda na eh. Oh, kaya doon mahalata. Ha? Kaya beware ang mga mata na yan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga mata gagamitin sa pagtuklas yung mga bagay niya. Hindi gagamitin ng mata pagsilip. Ha? Challenge yung members. Tigilan natin ang ugali natin. Kasi kung hindi natin titigil, kailan pa tayo magbabago? How would God bless the world? How would God save more soul kung hindi tayo pupulilos ngayon? Sino ang asahan natin? Alam mo, saksi ni Luwa. Sabi saksi ni Luwa, wala kaluwa. Ha? I challenge you. Palipas na ang panahon. Wala tayong nagagawa. Ang edad mo 50, ilang taon ka na lang mabubuhay. Hindi natin alam buka. Kaya mamaya may meeting sa mga young people. So I challenge you, members, to instead na lang mga prophet. Oh God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Namin itong naalaala, Panginoon, na ikaw pa rin na Diyos, ang makapangyarihan ng Diyos. Sa lahat ng panahon. Dalain ko, Diyos, na itong pagmamahal namin po sa inyo. Sa lahat, ito po mauna sa lahat ng panahon. Dapat namin gawin, O Panginoon. Dahil ito po ang aming pong primary duty. To praise and to glorify the name sa mag-isa ng pag-aawit. I challenge the members to come to the altar, men upstairs, mga women's downstairs. Tayo magbuklod sa panalangin, isali natin ang church love. May pagkaloob ng Diyos, ganito pong mga kapatiran na nalamig sa faith para ng palataya. Ang kapatiran ng Diyos na wala pa sa liwanag, physically, brothers, ay sila pong makakilala kay Kristo. Sa aming mga bisita, hinahamon kayo namin. If ever you want to be included in our prayers, why not say, Pastor, pray for me and my family. Or pray my family. Meron ba sa mga bisita? Sa aming mga bisita, pag tayo namatay, kasi ang sabi ng Genesis, darating ang kamatayan sa atin, pag tayo namatay sa lupa tayo mabalik. Yung ating kaluluwa ba, sigurado pa rin sa langit pupunta pagkatapos ang buhay dito? Pag nakasigurado na, taas ang kamay. Pag hindi nakasigurado, hindi tataas ang kamay. Baliktarin natin. Ikaw ba ay nakasigurado? Oo, hindi. Pag hindi nakasigurado, huwag mo na itaas ang kamay. Pag sigurado na, itaas mo. Meron ba sa mga bisita? Meron ba? Baliktarin natin. Pag hindi ka sigurado, pakitaas ang kamay. Meron ba sa bisita sa namin? Bisita? Ikaw ba, are you sure 100% in heaven? Para ipakita namin sa banal na kasulatan nakalagay doon na sigurado ka sa lahat. Pakitaas ang kamay ang hindi sigurado sa langit. Meron ba? Wala. Kung wala, sa aming mga young people, meron ba young people, Pastor, please give me to my prayers. I have a problem, meron akong problema. Meron akong pinapanalangin sa Diyos, hindi sinabi ko. Pero raise that hand. I want to see that hand, young people. Meron ba dito sa mga young people? Young people, gusto bang isali ka namin sa panalangin? Pakitaas na lang yung kamay mo. Gusto ko makita. Ay, sige ba? Sino pa? Sino pa? Meron ba young people na magtaas ang kamay? Pastor, please, give me a break. Meron ba dito young people? Wala na sa mga young people. Meron kang mahal sa buhay ang say, wala sa ingatan na tayo ng Pastor, salita ka ng panalangin. I pray my relatives o kilala nila si Kristo. Meron ba dito sa mga young people? Sa mga, yes, thank you God bless. Yung mga adults, yes, thank you God bless. Diba? Sa balita, Pastor, ito prayer sa kaway nag-aaral. Kaya ng Diyos ang ating buhay, ang ating pong kalusugan. Meron ba sa mga young people?
Yeah. Do you want to be included in our prayers? Yes or no? Tayo ba yung mga Panginoon na makapangyarihan sa lahat ng panahon, salamat po Ama sa mensahe na pinaalaala mo sa akin na kami po'y makasalanan at kami po'y may bubulig sa apoy ng impyerno. Pero salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Ang iyong only begotten Son, ang iyong anak na bugtod, ay iyong pong sinubo para pumalit sa lupa, mamatay sa bundok ng Kalbaryo, mapakulo, dumanang ang kanyang dugo sa aming pong kaligtasan. Ang tumanggap lamang kay Kristo ang maligtas. At salamat sa kaligtasan na walang kabayaran. Oh, great Father, dakila ka, Ama, sa pagmamahal mo sa akin. Turuan mo kami magpakababang, mapagmahal sa kapwa na wala pa sa iwan. Na ibahagi rin ang iyong salita, Panginoon, upang makilala kong lubusan na ang tagapagligtas ay na kay Kristo lang. Dalayan po, Diyos, ang mga bisitas po namin na maunawaan po nila ang simpleng paraan ng kaligtasan nang walang magagawa ang tao para maligtas ang tao, kundi ikaw ang gumawa ng paraan para magkaroon ng kaligtasan. Salamat, Ama, sa pagmamahal na ito, hindi namin kayang tumbasan. Dalayan ko, Panginoon, sa mga pumarito dito sa altar, to bless them, Father. At ang kanilang dalangin ay kay Father, nasagutin mo kanilang panalangin ako, play grace in Christ. Kaawaan mo ang bawang isa na ang kanilang dalangin, hindi ko alam mo ang laman ng kanilang puso. Bigyan mo po ang kasagutan ng ang kanilang dalangin. Naigit sa lahat, kami, tumatag sila sa pananampalataya. Sa mga nakaupo ay pwede, Father, ang po ang kanilang dalangin. Ay pwede, Father, nasagutin ng kanilang panalangin according to grace in Christ. Dahil ang yung pangako hindi nauubos ang ikaw na Diyos mapagtupad sa pangako. Dalayan ko i-bless mo sa lahat ng pumarito at lahat po na nakinig ng minsan. Ganon din po mga kapatid sa ibang bansa sa Norway, sa Singapore at Hong Kong, na kumilos ka sa pananampalataya, na tumatag sila sa pananampalataya sa larangan po ng pag-ibig ko, na laging mainit sa lahat ng panahon sa buhay na pinagkatiwala ng bawat isa. Dalayan ko, Diyos, huwag mo sila ng pawayaan. Ganon din po sa amin sa Pilipinas, na lumago ang gawain sa magitang impiyan. Dalayan ko po ang aming gobyerno, mula kay Presidente Duterte, sa lahat ng elected official of the land, na makilala kanila na mayroong tagapagligtas ang si Kristo. At ang aming bansa yung pagtalayan, ako with thy grace. Oh, great Father, salamat po sa paalala. In Jesus Christ I pray. Amen. Awitin natin yung thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Huwag kalimutan po ang ating service mamaya, alas 3. At ang ating layman's training, alas 2.